Magsitayo ang lahat at tayo ay manalangin. Janil, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Husay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw, klase! Maaari na kayo magsiupo. Charina, may liban ba sa ating klase ngayong araw? Magaling. Mahusay na walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Nakaraan, mayroon akong ibinigay na takdang aralin. Tama ba? Magaling. Maaari nyo ipasa at ako na ang bahalang magtama nito at ibabalik ko na lamang ito upang i-record nyo ang inyong mga puntos. Naiintindihan ba? Magaling. Nakarang araw, marami rin tayong tinalakay. Sinong maaaring magsabi ng ating tinalakay nakarang araw? Okay. Christine, magaling, iba't ibang uri ng mga kagamitan sa bahay. Maaari ka bang magbigay ng isang halimbawa ng mga kagamitan sa bahay? Mahusay, walis at tambo. Maaari ba iba pa? Magaling, mga gamit sa kusina. Mahusay. Ngayong araw, meron tayong panibagong aralin. Bago yan, meron tayong isang katanungan bago ang simula ng ating aralin. Naiintindihan ba? Mahusay. Okay, ito ang tanong. Maaari bang magbigay ng mga materyales o kagamitan sa paligid na maaaring makatulong sa tao? Christine again. Sige nga. Mahusay, mga kahoy. Magaling. Ano pa? Aryan. Okay, magaling. Mga iba't ibang uri ng mga halaman. Mahusay. Nakakatulong din yun sa tao. Ano pa? Janil. Mga basurang itinapon sa paligid. Mahusay dahil maaari tayong mag-recycle o gamitin ang mga itinapong bagay at buuing muli. Mahusay, Janil. Meron pa bang ibang halimbawa? Wala na. Magaling. Dahil ang ating tatalakayin ngayon ay mga materyales, kasangkapan, at kagamitan sa paggawa. Tama ang mga sinabi nyo, katulad ng kahoy, mga halamang gamot, dahil kasama din maaaring din yan mailagay sa paggawa. Mga plastik na itinapon o mga basurang itinapon sa paligid. Mahusay. Ngayon, ibas mga materyales, kasangkapan, at kagamitan sa paggawa. Bago simulan ang anumang gawain, kailangan maging maingat at wasto sa pagpili ng angkop na kasangkapan, kagamitan, at materyales upang magtagal ang pakinabang ng mga proyektong gagawin. Katulad ng sinasabi nito, kung tayo ay pipili ng isang bagay o kagamitan katulad ng kahoy sa paggawa ng lamesa, dapat ang pilian na natin ay ang mahusay o matibay na mga kahoy. Katulad ng nara, mahusay. Katulad ng nara, maganda siyang gamitin sa mga lamesa at upuan. Tama ba? Magaling. Matututuhan at makikilala ang kahalagahan ng pagtatala ng dami, espesifikasyon at halaga ng mga materyales na malimit gamitin sa paggawa ng iba't ibang uri ng kagamitan at palamuting yari sa kamay. Magaling. Ibig sabihin ng ito, malalaman nyo ang mga bagay na malalaman nyo ang pagtatala ng dami. Siyempre, pag bibili tayo ng mga kagamitan, bili lang ba ng bili? Diba? Hindi. Tama ba? Dapat inaalam natin kung ano ang dami. Kung sapat ba o kulang. Kung sobra ba o kung dapat bawasan. Tama. Espesifikasyon, ibig sabihin kung ano talaga ang kailangan nating gamit. Katulad sa puno, sa kahoy, anong klaseng kahoy? Pagdating sa bato, anong klaseng bato? Graba ba yan? Yung mga batong malambot ba yan? Na ginagamit sa pangdisenyo ng mga tahanan. Diba? May mga ganon. Espesifikasyon, tandaan yan. Halaga ng mga materyales, kung magkano yun. Maaaring mahal nga siya, pero hindi naman mahusay o matibay ang gamit na yun. Dapat lagi natin din niyang inaalam.
halaga, dapat kung may sapat ba tayong pera. Naiintindihan? Magaling. At palamuting nyari sa kamay. Ito yung mga palamuting nyari sa kamay, katulad ng mga iba't ibang halaman, puno, bato, yung mga nakikita sa daan. Pwede yung gamiting palamuti, katulad ng mga plastic. Tinutuna ulit, tapos ginagawang pampalamuti. Naiintindihan ba? Magaling. Ngayon, sa paggawa mo ng isang proyekto, dapat isaalang-alang ang mga materyales na kakailangan sa paggawa nito. Talaga naman dapat. Dapat natin isaalang-alang ang mga bagay na gamitin natin. Bakit? Kasi kung hindi naman natin talagang inaral o inalam ang mga bagay na yun, tapos gagamitin natin sila sa proyekto natin o sa isang bagay, hindi natin alam kung magiging matibay ba o kung magiging maganda ba ang resulta nito. Naiintindihan ba? Ganon. Kaya dapat natin inaalam o isinasaalang-alang ang mga bagay-bagay sa paggawa ng isang proyekto. Dito mo malalaman ang halagang gugugulin at matitiyak mo kung mayroong materyales na makukuha o mabibili sa pamayanan. O yan, katulad nito. Meron kang isang proyekto tapos hindi mo naman alam kung meron ba nito o sa English available, kung meron ba nito sa lugar nyo, diba? Dapat inaalam din natin kung meron to sa lugar nyo para hindi ka na mahihirapan mamili sa ibang lugar. Dapat unang-una mo pinupuntahan ay yung nasa paligid mo kung meron ba silang sapat na materyales na gagamitin mo. Naiintindihan ba? May tanong. Magaling. Okay, ngayon, ito yung sinasabi kung yun, makukuha. Ngayon, sunod na. Ito ang halimbawa ng talaan. Ibig sabihin, ito yung mga, kung ano yung bibilin mo. Katulad ng isa unit. Ito yung talaan, may laman siyang unit, kuwantidad, description, halaga ng bawat peraso, kabuong halaga. Ibig sabihin ng unit, kung ilang piraso ang bibilin mo. Siyempre, sinabi nga natin kanina, yung, specifikasyon. Diba? Kung ilang piraso kasama yon, kasama yung espesifikasyon. Kasama sa espesifikasyon ang kung ilan ang bibili natin. Kuwantidad, ganun din yun. Ibig sabihin kung ano siya halaga. Kuwantidad, kung ilang din siya, parang ilang piraso o kung ano yung tawag sa bawat piraso na bibilin mo. Kasi di ba minsan bibili tayo ng paisa-isa lang, piraso. Mayroon naman tayong bibilin na nakakahon, kahon. Ganon siya. Naiintindihan ba? Description. Ito, description na bibilin mo. Katulad nito. Isang pirasong tabla. Ibig sabihin ng description, nandun yung specification. Specific ka sa binibili mo. Naiintindihan? Wala bang tanong? Magaling. Tabla. Ito naman yung sukat niya. 2 by 8 by 1. Ibig sabihin niya yung haba, yung kapal, at saka yung lapad. Naiintindihan ba? Galing. Kasi sa mga ganito, ay naalam natin ang haba, yung kapal, at saka yung kanyang lapad. Wala nang tanong? Ito, halaga ng bawat peraso. Halaga ng bawat peraso, 40. Kabuong halaga, 40 din siya. Di na natin nalagay kasi iisa lang siya ng halaga. Ito naman sa pangalawa, 2 piraso, tabla, tapos 30 siya. Diba? Medyo mura kasi iba yung sukat niya. Nag-iba-iba yan sa bawat binibili nating mga kagamitan, ang mga sukat ay nagiging dahilan ng pagbabago ng presyo. Lagi natin tatandaan yan. Kung kumapal man o humaba, panigurado, tataas ang presyo. Pero kung manipis yan, tapos hindi naman siya ganun kahaba, magiging mura yan. Naintindihan ba? Wala nang tanong sa talaan? Wala na? Magaling. Ngayon, dito na tayo. Narito ang ilan sa mga materyales na maaari mong gamitin sa paggawa ng iba't ibang uri ng kagamitan at palamuting yari sa kamay. Katulad ng mga sinabi nyo kanina, ang mga bagay na makakatulong sa tao ay kahoy, halaman, magaling, mga dahon-dahon na yan. Yung kabibe, hindi siya nabanggit kanina, pero isa siya sa mga mahalagang materyales na maaaring gawing isang proyekto sa
komunidad o sa inyong paaralan. Naintindihan ba? May tanong sa mga materyales na to? Mahusay, wala. Okay. O, ngayon, kahoy o tabla. Ang kahoy o, ito yung kauna-unahan nating materyales. Ano nga ba? Magbigay nga kayo ng halimbawa ng mga bagay na maaaring gawin gamit ang tabla. Emily? Magaling. Lamesa. Iba pa. Renz? Mahusay. Upuan. Christine? Magaling. Sandok. Tama dahil may mga sandok na kahoy. May mga utensils sa bahay na gawa pa rin sa kahoy. Hindi maiaalis ang kahoy sa ating buhay kahit sa pagkainan. May mga plato din. Tama ba? Magaling. Tabla o kahoy. Ano pa yung mga halimbawa? Ano, Janelle? Magaling. Sangkalan. Tama. Tama. May mga sangkalan pa rin na kahoy sa bahay. Pero, sa panahon ngayon, marami na rin gumagamit ng plastic. Pero, sa ibang bahay, makakakita ka pa rin ng mga kahoy na tabla, lalo ng mga makakapal. Para sa pag naghihiwa ng mga may buto o mga karne. Magaling, Janelle. Ano pa? Charina? Pinto. Napakahusay. Talaga ang pinto, napakatibay niyan, lalo na kung yung materials na pinili natin ay matibay katulad ng nara. Mahusay. Ano pa yung mga pwedeng gawin sa kahoy o tabla? Magaling, katulad nito, lagayan ng mga computer, gawa to sa kahoy. Kasi ang mga bakal, kadalasan, kung mapabayaan, kakalawangin yan. Diba? Pero yung kahoy, barnisan lang, sprayan lang ng mga pampatanggal ng insekto, ng mga pampataboy ng anay, tatagal at tatagal ang gamit. Dapat lang talaga nating inaalagaan yan. Kahit anong mahal niyan o kahit anong ganda ng materyales, kung hindi natin pinapahalagahan, masisira. Tama, tama. Pangalawa, kawayan. Magbigay nga ng mga bagay na pwedeng gawin sa kawayan. Magaling. Christine, magaling. Tama pa din ang mga kawayan, pwede pa rin yung gawing sandok. Tama. May mga alam niyo ba sa ngayon sa mga online market, 'di ba? May makikita ka diyan mga tumbler na gawa sa kawayan. May mga utensils na gawa sa kawayan. Magaling, Christine. Ano pa? Mahusay. Talaga ang kawayan ginagawa rin yan sa gawa ng bahay. Magaling. May yung kubo, 'di ba? Halimbawa yan ng kawayang bahay. Dahil sa tas lilinisan lang, babarnisan lang din, matibay na. Dapat lang talaga ang ginagawa sa mga ganito mga kahoy o kawayan, binabarnisan tapos alaga lang ng spray o kaya mga pampataboy ng anay. Tama ba? Magaling. Ano ba? May mga halimbawa pa kayo sa kawayan? Wala na. Mahusay. O niyog. Magbigay nga kayo ng mga gamit na maaaring gawa sa niyog. Maliban sa mga picture na to, kasi dito, ginamit dito yung dahon ng niyog. Ginawang palaspas sa mga Katoliko dyan, di ba? Tama. Ginagawang palaspas. Bunot. Yung yung bunga ng niyog. Tapos medyo na tumanda na siya, kulay brown, di ba? Sa school, pag yung sahig, yan yung ginagamit. Pag nagpo-floor wax, tama ba? Tapos walis, dahon pa rin yan. Tapos ito katulad ng sa mga kahoy at kawayan, kaya pa rin natin gumawa ng mga utensils sa nyog. 'Di ba? Yung yung bao, pwede natin gawing mangkok, pwede natin gawing sandok, marami. Tapos yung pwedeng kawayan to, maaaring kawayan or yung mismong puno niya, 'di ba? Magbigay niya ng mga halimbawa. Magaling. Alam niyo yung, 'di ba, tama yun, tama, Renz. Magaling yung mga kahoy ngayon na binibili, tinatawag na coco lumber, 'di ba? Maaring gawin yun, maaring gawing pamoste sa bahay, pang foundation sa bahay. Mahusay na halimbawa. Ano pa? Magaling yung bunga, pwede siya talagang ibenta. Talaga, natural yun, yung bunga niya, na ibebenta yan. Napakamahal ng nyog, o kaninang buko, di ba? Ano pa?
Magaling. Magaling na halimbawa, Janil. Pawid. Mahusay. Mahusay. Yung pawid, yung halimbawa ng pawid ay yung mga sa kubo. Diba? Ginagawa yun upang maging matibay yung bubong natin. Pero dapat pa rin, lagi natin tatandaan, dapat lagi siyang inaalagaan. Or, yung mga bagay na nasa paligid natin, pinapahalagahan natin upang tumagal ang halaga nila sa ating buhay. Magaling. May halimbawa pa ba? Wala na. Okay, pang-apat, anahaw. Ano ba ang anahaw? May nakakalam ba sa inyo ng anahaw? Emily, magaling ang pambansang dahon ng Pilipinas. Napakahusay. Bigyan natin siya ng palakpak. Magaling. Ang anahaw ay ang pambansa nating dahon at maraming maaaring gawin pag gumawa tayo ng pag ginamit natin ang anahaw bilang isang materyales sa proyekto natin. Magaling. Maaari siya maging salakot. Ay, balik tayo sa may nyog. Ang nyog pwede rin gawing salakot yan. Tapos, sa anahaw, maaari din siyang gawing salakot. Yung dahon kasi niya napakalapad. Tapos, para din siyang nyog pero siya buo. Buo siya na dahon. Tapos, pamaypay. Yan. Anahaw, maaari siya gawing pamaypay. May halimbawa pa ba kayo na pwedeng gawin sa anahaw? Mga costume. Tama, mga sa damit. Pag natuyo siya, pwede siyang idikit sa pang-disenyo, di ba? Maaari din siyang palamuti, di ba nga? Sabi nga natin, mga materyales o kagamitan sa na pwedeng gawing palamuti o mga bagay sa proyekto. Mahusay. Pwede siyang gawing pangdagdag sa mga costume kasi napakalapad niya at napakaganda. Magaling. May iba pa bang halimbawa? Wala na. Kabibe. Yan. Kabibe, marami yan. Magbigay nga kayo ng halimbawa. Hikaw. Napakahusay. Ano pa? Magaling. Mga palamuti sa buhok. Tama, di ba? Yung mga sa costume na, alam niyo ba yung sa Encantadia, di ba? May mga suot sila doon na parang pamilyar tayo dahil mga kabibi yun. Nakalagay sa ulo nila, sa damit nila, o kaliminsan ginagawa nilang palamuti sa kanilang braso. Tama, sa costume, pwede rin siya. Napakahusay. Ano pa? Kwintas. Tama, halimbawa nito, kwintas. Di ba? Ito, madalas to nakita talaga natin sa dagat. Tapos, ginagawa natin kwintas. Alam nyo ba, dahil sa mga materialis na to, ang mga tao ay nagkakaroon ng pinagkakakitaan nila. Hindi pa sila nakakapurwisyo, di ba? Kasi, pupulutin lang nila yan. Mga namatay yan ng mga kabibi na or mga kabibing inalisan na ng dungga ng hayop na yan, di ba? May mga hayop sa loob niyan, pero maaring patay na to or umalis na sila kasi lumalaki. Ganyan ang may mga hayop na may kabibi. Pag hindi na sila kasya, lumilipat sila, di ba? Magaling. O kaya, kung yung mga kabibi na to nakuha ng mga tao, tapos ginawang pagkain kasi may mga ganong kabibi na kakain. Di ba? Napakalaki ng tulong ng mga kabibi. Kung hindi sila pagkain, nagagawa din silang palamuti. Magbigay pa nga ng halimbawa, mahusay. Pang-disenyo sa pinto. Pwede nang pagdugtong-dugtongin yan, tapos gawing palamuti sa pinto. Napakagaling na idea. Napakahusay. Bigyan nga natin ng palakpak. Ayan. Tapos yung mga bagay na yan, pwede niyang ipangbili or gamitin sa mismong sarili. Ngayon, ito yung tandaan nyo. Naintindihan na ba lahat? Wala na bang tanong sa 5 na yon? Magaling. Tandaan, sa paggawa mo ng isang proyekto, dapat isaalang-alang ang mga materyales na kakailanganin sa paggawa nito. Ang talaan ng materyales ay bahagi ng plano ng proyekto na nagsasaad ng mga materyales na gagamitin. Tandaan yan. Ang talaan kanina, nakita natin, nakalagay unit, kwantidad, description, halaga ng bawat piraso at kabuuang halaga. Magaling. Ngayon, kumuha kayo ng ilabas nyo na ang inyong activity notebook at sagutan ito. Wala namang katanungan. Magaling. Gawain 1. Pakibasa nga.
Tukuyin kung anong materyales ang ginamit sa pagbuo ng proyektong gawang kamay sa bawat bilang. Isulat ang titik ng wastong sagot sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang iyan ay sagutan. Naintindihan ba? Magaling. Tapos na ba? Ngayon, atin na itong sagutan. Number 1. Paggawa ng laruan. May nakakanamba ng sagot niyan? Janelle. Wala. Atin na tapos na ba ang inyong aktibidad? Magaling. Sinong maaaring sumagot sa number 1? Janelle. Tama, Tika, Bibe. Pwede natin yan gawing laruan. Number 2, basket. Magaling, M, abaka. Number 3, pamunasan ng paa. Magaling. N. Number 4, mahusay. T. 5, mahusay. Abaniko gawa sa pwedeng anahaw o pwedeng anahaw. Magaling. Ang sagot dyan ay anahaw. Number 6, alkansya. Kawayan. Lorera. Magaling. Maaaring gumawa tayo ng florera gawa sa tabla o kahoy. Banig. Pwedeng nyog o pwedeng anahaw. Tsinelas. Mahusay, pwede tayong gumawa ng tsinelas gawa sa kahoy o kawayan. Bulaklak. Napaisip ako, ano bulaklak to? Bulaklak na pang disenyo. Maaaring mag-isagot dyan ay kabibe, anahaw, at nyog. Naiintindihan ba? Mahusay. Ngayon, ang inyong gawain pangalawang gawain number 2 o activity pangalawa ay grupuhan. Naiintindihan ba? Magtala ng 5 proyekto na ginagamitan ng mga likas na materyales na magiging kapaki-pakinabang. Naiintindihan ba? Ngayon, ang bawat grupo ay dapat na magtala ng 5 proyekto na ginagamitan ng likas na materyales na magiging kapakinabangan sa bahay at sa paaralan. Naintindihan ba? Yung grupo nyo ay yung grupo na ibinigay ko nakaraang klase. Naintindihan ba? Dito ang unang grupo, pangalawang grupo, at pangatlong grupo. Natatandaan pa ba yon? Mahusay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang iyan ay tapusin. Naintindihan ba? Magaling. Maaari na ba nating simulan at i-watch to ang inyong mga ginawa? Okay, magaling. Ngayon, ang bawat grupo ay maaari nang ipasa ang inyong mga ginawang aktibidad at ako nang bahala magwasto nito. Naintindihan? Nandito na ba lahat? Mahusay. Ngayon, bago nyo sagutan ang pangatlong gawain, bumalik muna kayo sa inyong mga upuan. Naintindihan ba? Mahusay. Gawain 3. Kuhanin nyo ang inyong activity notebook at sagutan uli ito. Ibigay ang pangalan ng mga materyales at magbigay ng isang kasangkapang pwedeng mabuo dito. 2 puntos bawat bilang kung meron itong halimbawang kasangkapan o kagamitan. Naiintindihan ba? May tanong ba sa ating gawain?
Wala. Mahusay. Atin na itong wasuhan ng inyong gawain 3. Tapos na ba ang lahat? Okay, mahusay. O, sa una, kahoy. Unang puntos pag nailagay ang kahoy. Halimbawa ng kahoy, upuan. Ano pa? Lamesa, mahusay. Kung sa tingin nyo naman ang sagot ng inyong kaklase ay nasa halimbawa na nabanggit natin kanina sa klase, bigyan to ng 1 puntos para ang bawat numero ay merong 2 puntos. Naiintindihan ba? Magaling. Kawayan. Maghusay, kulungan ng hayop. Nyog. Pawid o bubong, mahusay. Anahaw. Dekorasyon, magaling. Kabibe, pwede siyang kwintas. Naintindihan ba pwedeng yung kwintas katulad na nabanggit natin kanina at yung mga iba pang mga bagay na nabanggit natin kanina. Naintindihan ba? Wala nang tanong? Mahusay. Sino-sino nakakuha ng 10 puntos? Magaling, bigyan nyo ng palakpak ang inyong sarili at nakakuha kayo ng 10 puntos. Magaling. Ngayon, kuhanin nyo na ang inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Naiintindihan ba? Maghanap sa internet ng mga larawan ng mga kagamitan na nakatutulong sa pagpapaunlad ng kakayahan ng tao. Magbigay ng halimbawa nito na may paliwanag. Naiintindihan ba? Wala nang tanong? Mahusay. Ayun lamang sa araw na ito. Paalam klase.